Karamihan sa mga babaeng nagtatrabaho sa club masama ang tingin. Isang kalapating mababa ang lipad. Yan ang madalas na tawag sa mga tulad ni Rosenda. Kahit anong pagtatama niya sa perception ng tao sa uri ng trabaho niya, mababang uri pa rin ang tingin sa kanya. Pero ang pinakamasakit para kay Rosenda ay ang ultimong taong mahal niya ay ganun din ang tingin sa kanya. At mas malala pa kahit pa nga alam nito ang nature ng trabaho niya. Kaya lihim na pinangarap ni Rosenda ang makalayo sa lugar at makahanap ng bagong buhay. Pero paano kung sa isang taong may kapansanan niya mahanap ang liwanag at tamang pagmamahal na inaasam? Magagawa kaya siyang mahalin ng lalaki sa kabila ng katotohanan ng kanyang pagkatao? Prologue. Russell, anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Rosenda habang huling-huli niyang kanyang kasintahan na nagme-make out sa madilim na bahagi ng club. Sa sobrang sakit at sobrang pagsisisi na nagawa niyang kalimutan at ipagpalit ang pamilya para kay Russell, ay nagawa pa ito ng binata. Pero ang mas ikinaiinis niya, bukod sa hindi kagandahan ng babaeng ka-make out nito, ay kapwa rin lamang niya dancer sa club. Sa gitna ng masamang panahon, kahit pa nga halos luwa ang katawan sa kasuotan, ay tumakbo si Rosenda palayo sa lugar na iyon. Rinig niya ang pagtawag ng kasintahan. Ang galit na pag-utos na bumalik siya, ang mga kasinungalingang paliwanag, at unti-unti habang bumibilis ang takbo ni Rosenda, ay muling nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng sandaling tiniis niya. Ang sandaling nagpakatanga siya, nagbulag-bulagan, at nagbingi-bingihan dahil mahal niya si Russell. Kasabay ng mabilis na pagbuhos ng ulan, ay nakiduwet ang buhos ng kanyang mga luha. Malayo na ang kanyang natatakbo, malayo na sa madilim at mapanghing eskinita. Nasa malawak ng highway si Rosenda, pero ayaw pa rin niyang huminto sa pagtakbo. Para bang hindi lamang si Russell ang tinatakasan niya, kundi pati ang buhay at kinasadlakang kapalaran niya. Dahil hilam ng luha at malakas ang pagdadalamhati ng kalangitan, naging madilim ang daan at halos maipikit na ang mga mata ni Rosenda. Kaya hindi na niya nakita ang paparating na sasakyan nang bigla niya maisipang tumawid pa kabilang tulay. Nagulat naman si Tyrone nang biglang magpreno ng malakas ang kanyang driver na si Tando. "What's the problem, Tando? Bakit bigla ka nagpreno?" Tanong ng biyudong si Tyrone. Sir, sorry. Ano po kasi? Mukhang may nabangga ako. Kinakabahang sabi ni Tando. What? Dumagungdong na sabi ni Tyrone. Madilim kasi sir, ang malalak ng sir. Kaya hindi agad kumapit ang preno pero kasi bigla namang sumulpot yung sir Sabi ni Tando na ninenervyos na baka nga nakadali siya at matatanggal pa siya sa trabaho. Kabuanan pa naman ang asawa niya. Go out at check mo, bilis! Utos ni Tyrone na sinunod naman agad ni Tando. Naramdaman na lang ni Tyrone na ipinasok ni Tando ang isang basang-basang tao sa tabi niya. Sorry sir, may nabunggo nga po ako. Anong gagawin ko, sir? Tarantang sabi ni Tando na first time na may nadisgrasya sa 10 taong pagmamaneho sa pamilya ni Tyrone. What? Bakit mo sinakay sa kotse? Anak ng... Go! Dali mo sa pinakamalapit na hospital. Dabog ni Tyrone na naabala na sa pag-uwi sa bila. Samantalang nahihilo naman at masakit ang ulo ni Rosenda. Sobrang sakit. Pinilit niyang idilat ang mata ng kahit konti. Ang huling natatandaan ni Rosenda ay tumawid siya at nagulat siya sa laginit ng gulong ng sasakyan. Pagkatapos ay natumba na siya. Pinilit idilat ni Rosenda ang mga mata. Isang gwapong mukha na may buhay na nunal sa dulo ng kilay ang nakita niya. Kaya yun ang tinandaan niyang nakasagasa sa kanya. Sa katuluyan na nawala ng malay ang dalaga. Kasabay ng pagtugtog ng musika na may malamyos at nice na beat, ay namatay ang ilaw. Kaya totally kadiliman ang nakita sa kapaligiran. Pagkatapos ay bumukas ang isang maliwanag na ilaw ng spotlight na nakatutok lamang sa isang dilag na nakakapit sa isang mataas na pole na singlaki ng katawan ng isang payat na kawayan. Balot ang babae ng kumikinang nakasuotan. Nice ito at medyo halos luwa na ang alindog ng katawan. Nice and alluring. Yun ang itsura ng babae. Samahan pa ng perpektong hubog ng katawan at kaputi ang tila labanos na walang kapintasan. Ang kumikinang napalamuti ng kasuotan ng babae at ang ilaw ay naglalaban
na lumilikha ng makabulag na liwanag na siyang nakakadagdag ng misteryo ng gabing iyon. Ladies and gentlemen, let's all welcome the Queen of the Night, Lady Nightingale. Sigaw ng DJ na siyang nagpatugtog ng kantang siyang saliw na musika ng babaeng maalindog na nakayuko at nasa harap ng pole sa ibabaw ng entablado. Tumingala ang babae at suot naman itong maskarang tumatakip sa kanyang mga mata. Puno rin ng makikinang na palamuti ang maskara na tila ibinigay sa kanyang kasuotan, pinaghalong ginto at bughaw. Nang magsimulang umindak at gumiling ang katawan ng babaeng maalindog, ay nagsimula namang maghiyawan at magpalakpakan ng mga customer ng naturang club na iyon. Nang lumambitin na ang babae sa pole at isinagawa ang routine nito sa pole dancing na hinahaluan ito ng maharot na galawan na tila pangaakit ang motibo sa karamihan. Lalong narinig ang malalakas na hiyawan. Sinasadya ng babae na idikit ang pinagpala niyang hinaharap na halos lumuwa na sa masikip niyang suot upang lalong mahikayat ang mga lalaking aliwang hanap sa lugar na iyon. Nang dumako na sa chorus ang kanta, ay nagpatihulog ang babae sa pole. Saka kumembot-kembot at lumiyad-liyad na meron pang pataas ng paa. Tong ang suot ng babae, bagamat may stocking na itim na akala mo net na panghuli ng isda. Nang magtangka ang babaeng muling sumayaw ng maharot habang hatak ang isang single chair at doon ay tila gumiling at tila humahangos na para bang may kaharap na kairog ay nagwala ng mga lalaking hayok sa laman. Paisa-isang lumalapit ang mga customer at nagtatapon ng nakapulupot na dadaanin sa ibabaw ng stage. Kapalit ng konting hipo at hawak sa babaeng tila ahas na tinutugtugan sa desyerto ng Dubai upang sumayaw-sayaw. Ang iba naman ay sinasadyang umakyat ng stage para lamang isiksik sa barao sa mismong bikini ng babae ang salaping katumbas ng hipo at simpleng pisil sa kanyang pang-upo. Walang kaso iyon. Mas makapalang suksok, mas bastos ang haplos na kapalit. Pero para sa babaeng nasa entabladong nakaplaster ang mapang-akit ng ngiti, ang lahat ng iyon ay parang sining nais niyang dumaan lamang sa kanyang paningin, sa kanyang tenga, sa kanyang damdamin. Nais niyang parang sini lamang iyon na pagkatapos ng show ay makakalimutan ng tao at makakalimutan niya rin. Pero yun ay malaking sana lamang. Pagkatapos ng nakakapagod na pag-indak at nakakaakit na pagsasayaw ay namatay na ang ilaw at muli ay kadiliman ng masasaksihan. Yun naman ang sasamantalahin ni Rosenda para samsamin ang perang hagis ng mga naaliw sa sayaw niya. Pagkatapos ay agad nang bababa ng entablado para magpalit ng damit at bumalik sa totoo nitong trabaho sa lugar na yon, ang pagiging janitress. Magkano ang kinita mo, babe? Salubong agad sa kanya ni Russell. Kapag kumota ka, bili mo ko ng bagong helmet ha. Luma na eh. Bungad agad ng kanyang kasintahan. Luma na? Di ba kakabili mo pa lang yan, mga 2 buwan pa lang yun ah. Paalala ni Rosenda. Luma na yun, babe. Sige na ha, ibili mo na ako. Mukhang marami ang saboy ngayon eh. Mas marami pa yan bukas dahil Sabado. Sabi ni Russell. Bukas kaya? Ano naman kaya ang ipapabili mo? Nangiinis na tanong ni Rosenda. Anong tono yan? Nagsasawa ka na bang bilhan ako ng gusto ko? Pabigat na ba ako sa'yo? Mayabang ka na ba dahil mas malaki ang kita mo sa waiter na tulad ko? Sabi ni Russell. Hindi na lamang kumibo si Rosenda. Pagod siya at kapag sumagot siya, alam niyang sa away mauuwi ang usapan. Pero si Russell ang nagtuloy ng salita. Baka naman nakakalimutan mo na. Ako ang nagsabi kay Boss Genesis na ikaw muna ang ipalit dahil nabuntis yung dancer na pang-Biyernes. Baka nakakalimutan mo na halos lumuhod ako sa may-ari ng club. Pagbigyan lang dahil unang-una hindi ka kagandahan. At ikalawa, ayaw mo maghubad. Sabi ni Russell. Oo na. Ibibili ka na nga. Takbo tayo ng Divisoria bukas bago magbukas ang club. Sabi na lang ni Rosenda para matapos na. Total hindi naman siya nanalo dito kahit na kailan. Yes, nice. Yan ang gusto ko sa'yo, baby. Mapagbigay ka. Lika nga dito. Pagod ka ba? Sabay kabig sa kanya ni Russell. Sanay na si Rosenda sa ganitong eksena. Mahigit 1 taon na rin na palaging sunod ng luho nito. Magmula nang magsimula siyang sumayaw sa entablado. Noong unay kapag Biyernes lamang dahil tulad nga ng sumbat ni Russell, ipinakiusap lamang siya. Pero sa mga request ng customer ay nadagdag ng isa pang show ang dalaga tuwing Sabado, kung saan mas maraming tao at araw madalas ng sweldo. Ipinasok siya ni Russell sa trabahong ito dahil na rin sa kakapusan niya ng pera.
Nabanggit niya kasi na namumroblema siya sa pera dahil sa kinailangan ng dialysis ng kanyang ama. Ng mga panahon na yon, bago pa lamang ang relasyon nila ni Russell. Naabutan na niya itong waiter sa club nang mag-apply siyang waitress sana. Ang kaso na-reject siya dahil maputi lang daw siya pero hindi kagandahan. Napakamot pa nga noon ng ulo si Rosenda dahil waitress lamang sa isang club ay dapat artistahin. Wow! Nitong huli na lamang niya napagtanto kung bakit dapat ay maganda. Dapat kasi maitable ka ng maitable para madaming ladies drinks. At minsan malaki ang tip na mas malaki ang share ng may-ari. Dahil sa sobrang pangangailangan ay nakiusap siya sa may-ari na kahit janitress na lamang. Papabor kasi sa kanyang trabaho sa gabi dahil siyang nagbabantay sa ama na nagdadialysis. Bukod sa pagja-janitress sa club, ay sideline naman ni Rosenda ang pagtitinda ng kung ano-ano sa harap ng kanilang bahay. Mabuti na lang at may dalawang malapit na pabrika sa kanila. Kaya't tiba-tiba ang kape, noodles at kung ano-ano pa. Kung makaipon ng puhunan ay balak niyang ipaayos ang bubong nila sa harap nang makapagbenta ng ulam at maging maliit na karinderya na lamang para mas makadagdag sa gastusin nilang mag-ama. Minsan gustong magtampo ni Rosenda sa ama. Kung hindi sana ito manginginom at naging aware sa katawan, ay hindi ito magkakasakit. Pero kahit noon pa bata pa siya, ay matigas na ang ulo nito at mahilig pa sa sigarilyo. Nakakaramdam minsan ng awa sa sarili ang dalaga dahil mag-isa niyang binabalikat ang lahat. Lalo at naging pasaway din ang kanyang kuya. Gustuhin man niyang maging matayog ang pangarap. Alam ni Rosenda na sa kinasasadlakang mundo, malabong makahanap siya ng ginto. Ipinagpapasalamat na lamang niya at mahal siya ni Russell at naniniwala ito sa kanya. Si Russell ang naging sandalan niya para harapin ang araw-araw na bigat sa balikat niya. Etong naging buhay ni Rosenda sa loob ng 3 taon mula nang makagraduate ng high school. 2 beses huminto sa pag-aaral si Rosenda. Una noong 2nd year siya, ay nahinto siya sa pag-aaral dahil namatay ang kanyang ina. Tapos bago magpasok ng 4th year naman, at nagkasakit nga ang ama. Ultimo kasi pamasahe patungong eskwela ay hinahagilap pa ng tatay niyang bumabiyahe ng tricycle noon. 2 silang magkapatid, ang kuya niyang si Mario. Ang kaso napaaway ito't nasaksak ng medyo may pangalang tao, kaya nakakulong ang kapatid at walang piyansa. Nagagawa ni Rosenda ang lahat ng trabaho at nakakaya niya lahat sa pagtulong at alalay ni Russell, kahit hindi na nga sa pinansyal. Yung meron lang siyang masandalan sa pagod na katawan ay sapat na. Pero ilang buwan lamang nagtagal iyon. Bago pa kasi mag7 buwan ang kanilang relasyon, lumabas na ang totoong kulay ni Russell. Nagagalit na ito kapag inuunan niya ang pamilya o ang ama. Mabilis na itong magtampo ngayon at minsan wala sa katwiran na igigiit ang gusto. Bago sila mag-1 taon ay nagsimula si Russell na hiram-hiramin ang sweldo niya sa club. Minsan pa nga mababalitaan na lamang niya kay Boss Genesis na bumali si Russell sa pangalan niya. Pinagbibigyan ito dahil alam sa club na magkarelasyon sila. Kinumpronta niya si Russell pero nagsabi lang ito na babayaran naman. Pero ang pagbabayad na yun ay hindi nangyari. At ang minsan ay naging palagi. Pero nagbago ang lahat nang magsimula siyang magsayaw sa club at magkaroon ng ekstrang pera. Naging mas malambing si Russell na parang ang halos ayaw na siyang pauwiin noon. Dala ng pagmamahal niya sa binata at sa bugso ng damdamin ay may nangyari sa kanila. Pero sinigurado ni Russell na mag-take daw muna siya ng pills na ginawa naman niya dahil mag-iipon pa daw sila. Isang gabing maulan ay kumakatok si Russell sa bahay nila Rosenda. Nang pagbuksan niya ay agad itong pumasok at nilambing-lambing si Rosenda. Nakiusap na kung maaari ay dumito muna sa bahay nila. Nagkaroon daw ito ng kaaway at pinagbabantaan daw ito sa lugar nila. Pinaniwalaan iyon ni Rosenda dahil mahal niya si Russell, lalo't may nangyari na sa kanila. Pero ang lahat ay lumala dahil nagsimulang parang ariin na nitong bahay niya hanggang sa inilipat na nito ng tuluyan ng mga gamit at pati na rin ang nanay nito. Sa kalaunan ay para na nga silang biglaang nagsama at para silang biglang nagkaasawa. Ayos pa noong una. Ang una na madalas siyang istorbohin, pero isang hapon ay nagulantang si Rosenda sa pagkakagulo sa maliit nilang sala. Sinabuyan daw kasi ng mainit na kanin ng ina ni Russell ang kanyang ama. Ano hong nangyari? Sabi ni Rosenda na medyo masama ang timpla. Etong tatay mo. Ayaw kumain. Halos ayaw namang ibukang bibig. Napakaarte. Sabi ng kanyang biyanang hilaw. Baka naman ho, ayaw pa talagang kumain, Nay. Sabi ni Rosenda na nilinis ang natapong kanin sa kandungan ng ama. Tay, kumain na ho kayo.
Kailangan ho niyong kumain kasi para makainom ng gamot niyo. Sabi ni Rosenda na tinitimpi rin ang inis sa sitwasyon ng ama. Nagdadialysis lamang kasi ito pero parang naging stroke patient na. Halos ayaw na nitong kumilos o magkusang gumalaw, ni ayaw nang magsikap na patatagin ang sarili at ang katawan. Oh, di ba? Ayaw talaga. Ang arte ng tatay mo eh. Kala mo mayaman na may tagasilbi. Sabi ng biyanang Helaw. Nay, kung napipilitan naman po kayong pakainin ng tatay ko, huwag niyo na lang hong gawin. Sa gabi lang naman ako nakikisuyo. Sabi ni Rosenda na hindi nagustuhan ng ina ni Russell. Aba, ikaw pa ba ang may ganang magsalita ng ganyan? Tama ka, napipilitan nga ako. Nasisikipan ako, higit sa lahat naaaburido ako. Oh, ano ngayon na alam mo na ang totoo? Nagulat si Rosenda sa pinagsasabi nito. As if namang may choice sila ay nakikitira na nga lang. Nakapagtimpi-timpi si Rosenda, sinikap huwag maburyong at baka kung ano-anong masabi niya. Kung hindi lang niya talaga ito biyanang Helaw baka nasupalpal na niya ito at pinalayas o tinapon niya sa ibang planeta para maging area na palutang-lutang na lang sa galaxy. Hoy, sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan tong si Russell ko eh. Kung bakit kaya rami-raming magagandang babae sa nagsasayaw pa sa club. Sinabi ko na nga yung anak ni Kasenya na may-ari ng talipapa ang ligawan eh, para guminhawa naman ang buhay. Abay, sayang ang ganda lalaki ng anak ko bukod sa low class nang nadali eh, hindi pa kagandahan. Napikon na si Rosenda sa kakainsulto nito. Kung pagsalitaan siya nito ay ganun-ganun na lang. Hindi niyo ho pala ako gusto. Eh bakit ho kayo nandito? Dapat sinabi niyo sa magandang lalaki yung anak na ikuha kayo ng apartment na para sa inyo lang. May halong pangiinis na sabi ni Rosenda. Pero sa tingin ko kahit pang deposito wala ang anak niyo, kaya dito kayo sumiksik. Sabi ni Rosenda. Isang malakas na sampal ang natamo ni Rosenda. Abat, hoy, magdahan-dahan ka ng pananalita. Akala mo hindi ko alam na ang anak kong nakiusap para magkaroon ka lang ng extra income. Nakaismid na sabi ng anak ni Russell. Napakayabang mo kung hindi dahil kay Russell ko. Baka kahit panty mo hindi ka makabili. Gagang to. Sigaw sa kanya ng ina ng kasintahan. Tagpong inabutan ni Russell na galing sa labas. Nay, Rosenda, anong nangyayari? Rosenda, pinapatulan mong nanay ko? Bintang agad ni Russell. Oo anak, pinagsalitaan niya ako ng masasakit eh. Sinumbatan pa nga ako na dapat daw asikasuhin ko naman tatay nila dahil nakikitira lang tayo. Mabilis na sumbong ng ina ni Russell. Ganun anak. Sabat ni Aling Marisol. Eh para lang namang natapon yung kanin ng tatay niya sa kalungkutan eh. Pagsisinungaling ng ina ni Russell. Teka, anong sinumbat-sumbatan? Huwag po kayong magsinungaling. Halos mapigtal ang pagtitimpi ni Rosenda sa kasinungalingan at galing mag-imbento at umarte ng ina ni Russell. Ano? Ako pa ngayon ang gagawin mong sinungaling. Halos pasigaw ng sabi ni Perla. Tinawag mong sinungaling ang nanay ko? Magkasunod na reaksyon ng mag-ina. Halika nga dito. Hinatak ni Russell si Rosenda palabas ng silid ng ama at saka pinesweluhan ng dalaga. Saka binitbit at pasadlak na pinaupo sa supang kawayan. Hoy Rosenda, irespeto mo naman ang nanay ko. Kung hindi mo magawa ang irespeto ang nanay ko, huwag mong asahang irerespeto ko din ang tatay mong walang silbi. Hindi ko binabastos ang nanay mo, Russell. Nangatwiran lang ako sa pangiinsulto niya. Siya tong bastos eh. At sa to, sampal sabay amba ng suntok ang natamo ni Rosenda. Huwag mo akong pikunin, Rosenda. Natalong bakas ko kay Romy. Respetuhin mo ang nanay ko. At pwede ba huwag mong alilain at gawing bantay ng tatay mo? Sabi ni Russell, saka siya halos pasakal na idiniin sa sofa. Padabog itong lumabas ng pinto pagkatapos siyang isiksik sa sofa. Habang iismid-ismid naman ang nanay ni Russell. Pagkatapos ay sinundan si Russell. Naiwan sila ng tatay niyang pinaninindigan ng literal na walang silbi. Ang tatay niyang hindi mo alam kung dialysis patient o bedridden patient. Napaiyak na lamang si Rosenda sa sitwasyon. At sa sakit ng damdamin na hinuhusgahan na nga ang pagkatao niya, eh siya pa ang masama. Minsan talaga one time lang gusto niya ng maburyong. Naisip ni Rosenda ang kapalaran. Ngayon pa lang lumalabas sa bibig ng ina ni Russell na hindi ito boto sa kanya. At mukhang sa kapangitan ng ugali ng magiging biyanan,
ay parang biglang nakaramdam ng takot si Rosenda. Magiging impyerno ba ang buhay niya kapag totoong naging biyanan niya na ito?